Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Salamat Lord dito sa amin sa Rosales, Pangasinan po mga kabayan. Walang ganong hangin. Nagising nga po ako ng 4:30 kasi sabi nila 5 AM daw in the morning ay darating yung signal number 4 na bagyo po mga kabayan. So ngayon, awan ng Diyos, hindi naman po naglandfall yung bagyo na signal number 4. Diyos ko, paano na lang. Pero sa iba talaga, like Alaminos daw, yung part ng dulo mga kabayan ng Pangasinan, yun yung natamaan ng malakas na hagupit na bagyo mga kabayan. So sana ipag-pray natin na ligtas sila, safe sila. Pero nakita ko nga po mga kabayan, no, kanina may nabaha, no, talagang yung iba naman ay hanggang bubong po mga kabayan yung baha. Diyos ko Lord, sabi ko nga, hindi baling mawala yung mga pananim, kako, huwag lang talaga yung bahay masira kasi malaking kawalan yun, malaking problema, no? Huwag lang talaga masira yung buong bahay mga kabayan, pero talagang hindi natin maiwasan, ganyan talaga. Okay, so nandito tayo muli sa Pangasinan ngayon. Ayan, medyo malakas-lakas pa rin po ang hangin mga kabayan. Kahapon sa kabundukan sa Viudic, medyo malakas din po ang hangin. At super lakas ng ulan, sinabayan ng lakas ng hangin mga kabayan. Kaya kahapon basang-basa tayo, as in, no? Talagang nabasa tayo kahapon mga kabayan. Pero sabi ko nga rin, or siya basta kaya ay papasukin natin. So ngayon, umuwi tayo kagabi at kasama ko nga si Kuya Ted and Kuya Joel po mga kabayan. Kasama natin sila kasi meron tayong i-rescue. Yes, nandito tayo ngayon sa Asinggan kay Nanay Antonina. Kasi inuna namin, siningit namin yung bahay ni Nanay Antonina mga kabayan. Kasi kagabi iniisip ko, nag-aalala ako baka matuloy yung signal number 4. Paano, nasaan kaya liparin yung kubo ni Nanay Antonina, siguro makarating ng Japan. Kaya tara, silipin natin muli yung bahay ni Nanay Antonina. Hi! Good morning po! Kumusta ang bagyo? Nagabi mga ship na punting lumipad na. Lumipad na yung ibang yero. Hindi na ho, kasi ginaganon lang. Kumbaga, inaangat-angat lang yung mga yero kagabi na Nanay Antonina. Hindi ako nakatulog kagabi. Sobrang lakas po ba? Malakas dito ng Mga anong oras po? mga alas 8, alas hanggang alas 12. Ako naman kagabi, kaninang madaling araw, nagising ako alas 4 kasi binantayan ko yung sinabi nila na signal number 4 daw po. Opo. Diyos ko, kung nagkataon na, naglandfall yung bagyo na yun na super lakas na yun. Paano na? Sabi ko, naku, paano kaya si Nanay Antonina? Hawa ng Diyos, hindi ganun kalakas. Malakas siya, pero hindi ganun talaga asing malakas na malakas. Sabay ng ulan yun, talagang yun. Talagang madali po yung yero nyo. Oh. Pero hindi naman po kayo nabasa dyan kagabi. Dito ako natulog kagabi, kaya yung mga tumutulo, hindi inaano ko yung mga timba. So ito kasi mga kabayan, kubo to ng kanyang apo. Yung kananay Antonina yun nandoon. Nakikitulog muna siya dito kasi alam naman ng apo din niya, no, na yung bahay ni Nanay Antonina ay talagang nakadapa na. So nakikitulog muna siya dito sa apo niya. No, so ngayon Nanay Antonina, nandito na yung ating mga demolition team. No, nandito na yung ating demolition team. Ay nyo, nanggagaling pa yan sila sa Nigeria. Hinahir ko pa talaga, sinundo ko sa eroplano kahapon. Ayan, ang mga Aprikano. Oh, social kayo ha, ang gagawa sa bayo, galing pa ng Afrika. O yung isa Afrika, yung isa Nigeria. Tulong-tulong na lang dito. Ha? Tulong-tulong na. Tulong-tulong tayo gibain yung bahay nyo. Pero pangbayad lang ang meron tayo, wala tayong pampagawa ng bahay kasi mahal ang bayad niyan. Pamasahe pa lang eroplano, wala na. Okay, sige. Ilipat po muna natin yung mga gamit. So ayan po mga kabayan, kagabi talaga siya talaga inalala ko kasi hanggang ngayon may hangin pa Malakas kagabi, so inuuga-uga daw po mga kabayan yung yero. No? Lalong-lalo na dito sa mismong bahay niya kasi ito kubo ng apo niya. So ito yung problema mga kabayan. So kay Tatay Rooney, no?
bago kami umalis kahapon, sinigurado ko, tiniyak ko mga kabayan, gumawa kami ng temporary kubo niya, paglilipatan niya, just in case po mga kabayan, na super lakas ng ulan, so meron siyang malilipatan, lagyan na lang yan ng tulda yung mga kabayan, kasi sinabi ko na po sa kanya, patutuyuin lang yun. So ngayon po mga kabayan is, siningit ko muna to kay Nanay Antonina. So iniwan muna namin saglit, dinala ko muna dito sila Kuya Ted and Kuya Joel, no, na unahin muna namin kasi saglit lang naman, light materials lang naman po mga kabayan, no, iputing lang namin and then bahala na, basta kung ano yung kaya mga kabayan ay maitayo namin ng maayos at matibay na hindi na mangamba si Nanay Antonina sa kanyang tirahan. Kasi paano na mga kabayan, Diyos ko, ako'y nag-aalala talaga kagabi na ni Antonina sa bahay niyo po. Kasi sabi ko, anong mangyari kung signal number 4? Oh, yung ano nyo. Diba? Gamit Kaya sabi ko, wag naman Lord, ay nadala sa dasal mga kabayan. Kaya sabi ko, thank you Lord. At pagbaba ko ng sasakyan, tininan ko kaagad dito mga kabayan kung buo pa ba yung bahay ni Nanay Antonina or nilipad na. Pero hindi kayo natulog kagabi. Kunti lang po ng tulog. Kunti, tulog manok. Kasi Kasi pag biglang umangin na naman, naku, nagugulat ako kaya umupo na lang ako. kinakapitan nyo yung yero para hindi liparin. Yung ano, yero yan, saka dito, pag ganon, sabi ko, naku, Diyos ko, Panginoon, wag mong yung ano, kako. Huwag yung bitbitin. Oo. Ako lang mag-isa dito, wala akong kasama po, kako, parang awan nyo na, yan ang sabi ko kagabi. Talagang Nananalangin ako. inaangat na po siya, Nanay Antonina. Ganun yan, mga, kasi galing yan yung hangin. Opo. O yung ano. Yung dito, igaganyan niya. Opo. Naku. Diyos ko, munti ka na palang ibuwal tong kubo ni Nanay Antonina kagabi. Buti yung mga gamit hindi nabasa kasi sumabay yung malakas na hangin. Linigyan ko ng sulok. Ayan, kaya pala may mga plastic dyan mga kabayan ay ginawang kumot doon sa mga, ayun pa no, ginawang kumot ni Nanay Antonina. Okay, sige, ang gagawin natin ngayon mga kabayan, Nanay Antonina, bago natin to gibain, ilipat muna natin yung mga gamit nyo, tanggalin natin lahat. Saan natin po ilagay? Yung mga gamit nyo po. Bubuhatin, ilalagay po dyan. So ayan, nagkataon nandito yung mga apo ni Nanay Antonina. Kahit papaano nakakatulong po mga kabayan. Dito, anak, dito. Kay Ate B yun eh. Opo, saka na lang po. Di pa po kami nakakapunta doon. Dito na muna nanay para pag nahiga kayo. Hindi. Yung lahat na naka-plastic, Nanay D? Ito po. Meron pa dyan. Yung mga iba kasi gabi yung mga ano, ito mga orang saka ano. Namang gamit yung ano. Nalamaman ko dati, hindi na ito pala iawit yung amin. Hindi pumasok yung tubig dyan, Nanay Antonina, dito? Hindi naman. Hindi umanggi? Hindi po. Kasi yung plastic, meron naman pala, no? Opo. Ang plastic para hindi mag ano. Pinasok. Pako nga. Magagamit natin pag ano. So ayan po mga kabayan, no? Kung wala tong mga bato-bato, ayan, dinagan dyan sa yero ni Nanay Antonina. Ayan kino mo, yung bato lang talaga ang nagdagan mga kabayan para lang talaga hindi liparin ng hangin, no? Pero kagabi, kamuntika na, katulad niyan, kung wala yan, ayan, no? Kung wala yan mga kabayan, talagang tawag nito, liliparin talaga yan kasi yan nagsisilbing tinan nyo, wala na, 'di ba? Tapos mga warak-warak na rin yung mga kabayan. Kaya yung dinagan ni Nanay Antonina, nakita nyo naman, ayan po, ayan warak-warak na, wala na talaga. Super na po talaga, super durog na po yung yero ni Nanay Antonina, no? Din doon na side, puro naman mga mga kahoy na nilagay dyan, pandagan din po ni Nanay Antonina mga kabayan. Ganun din po yung kabilang side.
Kaya thank you talaga, Lord, na hindi mo pinahintulot dito yung malakas na hangin, no? Yung signal number 4, signal number 3 dito sa bahay ni Lola Antonina, kasi paano na lang, no? Kawawa, kagabi nga napuyat ang matanda kasi iniisip, no? Tulog manok daw siya. Kunting lakas ng hangin ay talagang nagugulat at bumabangon para tingnan at pagmasdan yung kanyang bahay po, mga kabayan, na ganito. Kaya nandito tayo, pasensya muna, no, kay Tatay Ronnie, bago naman ako umalis ng nayos ko, no, talagang sinigurado ko po, mga kabayan, na hindi mabasa na si Tatay Ronnie doon. May paglilikasan siya, may trapal siya doon, mga kabayan. Kaya ito muna. Then after dito, mga kabayan, no, ay balik tayo mismo sa bahay ni Tatay Ronnie, mga kabayan. Tapusin na naman tayo. Kasi kay Tatay Ronnie, mga kabayan, kahit papaano, may natanggal man ng mga kugon doon sa kabilang side ng kanyang bahay, sa kabilang bubong, no, ay kahit papaano, okay naman po yung mga poste niya, no. Nakita naman natin na ang lalaki ng poste kay Tatay Ronnie. So ibig sabihin, mas priority ko at mas delikado to kay Nanay Antonina, no, dahil naka-slanting na yung mga poste niya, no, nakatukod-tukod na nga po, mga kabayan. Pag hindi po kayanin yan talaga, pag nadaanan ng medyo malakas na hangin, talagang bibigay po, mga kabayan. Kawawa si Nanay Antonina dyan. Kaya sabi ko, sige, okay naman kay Tatay Ronnie, lipad muna tayo kay Nanay Antonina sa Pangasinan. Kaya kagabi, ura-urada, no, dahil inabutan din kami ng malakas na hangin doon, malakas na ulan, basa kami lahat, kahit nakakaputi, mga kabayan, talagang pinasok ng tubig ulan yung aming katawan, kahit nakakaputi, kasi nga sa sobrang lakas ng hangin at lakas ng ulan talaga. Binira talaga kami ng malakas na ulan, mga kabayan, kagabi. Kaya after doon, ura-urada kami pumunta dito, kaya gabi na kami umuwi. Pagdating namin dito, ay ganun din, ulan din, pero hindi masyadong mahangin po, mga kabayan, no? Kaya ayan, nandito na, nag-umpisa na yung ating team sa alsabalutan ng mga gamit ni Nanay Antonina para mamaya ay i-wash out na natin itong bahay ni Nanay Antonina. Mga kabayan, yung sa ngayon po, mga kabayan, yung nalikom natin at sponsors para po dito sa bahay ni Nanay Antonina. Labing sponsor from Canada, nagpaabot ito ng 20,000 po, mga kabayan, no. Lady of Sacramento, California, 5,615.39. So more or less nasa 25,000 pa po yung ating nalikom para dito sa bahay kubo ni Nanay Antonina. Kung ano yung pera na nalikom natin, mga kabayan, gawaan natin ng paraan, pagkasyahin natin. Light materials, matibay na simple na disinting tirahan po, mga kabayan, na hindi delikado kay Nanay Antonina po. Maraming salamat. So ayan, yung papag na ilabas na kahoy dyan na dagan sa mga yero ni Nanay. So ayan, goodbye higaan ni Nanay Antonina. Mapalitan na ng bago. Oh. 'Di ba? Kahit yung higaan ni Nanay Antonina ay marurupok na. Patong yan sa pagkakalamsa. Kayamanan mo na eh. Kayamanan te. Ay, Nanay Antonina, nakita na rin natin yung kayamanan nyo. Ano? Tibuksan nyo po. Kay tatay mo pala noon yan. O, mga gamit ng... Ay, ang daming pera ni Nanay Antonina. Mga lando, yung mga... Yaman pala ni Tatay Berting yung naiwan. Diyos ko, akala ko limpak-limpak na nasa lapi na nakapaloob dyan. Mga plies, pati relo nandyan pa po. Nakikita ko po yan dati Suot-suot ni opo, ni Tatay Berting. Ano na, talagang sirang-sira na. So ayan, nailabas na po lahat ng gamit po, mga kabayan, at nag-uumpisa na tanggalin yung mga yero. Diyos ko, ayan saglit lang po talaga itong magagawa, mga kabayan, sirain dahil marurupok na.
Ano lang naman po siya mga kabayan. Alambre. No, alambre po mga kabayan. Nanay Antonina, alis po kayo. Baka may mahulugan kayo ng ano. Sila na po dyan. Hayaan nyo na po. Baka mahuli ng yero. Kanina nakabas ako. Nakadamo doon. Saan po? Doon sa dulo, itong ginamit ko sulit para hindi mabalangin ito. Nagtabas ka ng mga damo? Wala na talaga mapakinabangan sa mga yero ni Nanay Antonina mga kabayan. Meron doon mga 2 piraso siguro sa kabilang side, pero dito sa kabilang side halos wala na talaga. Kamay kuya. Paan kayo malabot? Yun, maano ka. Ahas! 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 Takot ka rin pala sa... Takot ka rin pala sa ahas, Kuya Ted, ah. Tandaan lang ha, makalawang yung ano, mga yero. Ay, may bag. Kanya sa kanya kay Papa. May 2 pala dyan, oh.
So, guys. Kaya mahulog. Ay, di po ka ano, mahirap po nanay. Meron ano yan po, yung material namin yung sinasabi. Dito? Oo, meron. So tatanggalin nyo pa. Lagay ng pera. Sabi, wow. Baka naman ibig niya sabihin, bago to niglagay, kasi may ibang mga matatanda na pamanin naglalagay ng barya. Hindi namin nakabalik po Sa, sa saan daw banda? basta doon sa loob ng simento, yan ang sabi nila. O kung hindi natin alam, paano baklasin natin lahat? Buhatin na lang ay Angat mo rin. ganyan yan, tapos titignan dyan sa O sige, magawa na. May 1,000 na sira-sira. Aangat to pag yung baklas, iangat to lahat, aangat din to siya. Makapal, Kuya Ted. Makapal yung ano, Semento. hollow blocks, ay yung semento. O kapal yan, mag-aangatan. Try mo isa, mag-aangatan yan. Imbis na flattened na siya. Mahirap yun. Wag na, Kuya Ted. Mahirap yun. Hindi natin alam, nanguhula tayo. Kasi ito, ang mangyayari dito, Nanay Antonina, hayaan na natin tong ano, kasi sayang, buo pa naman. Ang gagawin dito, katulad dito, palalagyan ko ng semento, maglalagay ako ng puting. Ito, sayang naman din po ito, Nanay Antonina, kung dito tayo maglagay ng poste, mag-iiwan tayo ng ano. Kung ano na sana ng sukat ng nakapalibot na, ay nakalagay na semento, para hindi po mabawasan. Liliit po ang bahay nyo. Pag dito tayo, para lang maglagay tayo ng Yun na lang po ng ano. o itapat na para separate yung kusina ni Nanay Antonina. Meron pa siyang yero doon na medyo maganda. Pwede natin yung idagdag doon sa kusina. Tapos ito ay lagyan na lang natin to, dikitan natin to ng mga semento. Tapala natin para mag ano siya. Hindi mapantay siya. Pati dito, lagyan din natin to ng semento para buong square. Pantay na lang. Papantayin na lang natin, ha. Tapos puting tayo. Siguro maglagay tayo ng So, dito para makahukay sila. Kasi pag nagputing ka, kailangan hukay talaga. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.